Amen! Ayan, excited na po tayo na magpuri sa ating Panginoon ngayong umaga. Kaya naman, tayong lahat po ay tumayo at ihanda po natin ang ating puso para magpuri sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Praise to God. Sige po, let's just open our hearts this morning. I-open po natin ang puso natin sa matinding pagkilos ng ating Panginoon at sa matinding presensya na mararanasan natin ngayong umaga. Sige po, let's just praise the Lord this morning. Thank you, God. Praise you, God. Panginoon, pinupuri ka namin. Kami ay nagpapasalamat sa umaga na to na kami ay narito ngayon sa iyong tahanan, sa aming sambahan, Panginoon, para kami ay magpuri, magbigay ng aming highest praises, Lord God, sa iyong pangalan. Lord, we believe na kaming lahat ay patuloy mong pinagpapala, kaming lahat ay patuloy na nakakaranas ng iyong kabutihan, katapatan sa buhay namin, Lord God. And right now, iba-iba man, Panginoon, yung maaring sitwasyon ng bawat isa ngayong umaga, pero hindi kami mapipigilan ng mga sitwasyon namin, Lord God. Dahil ang pagpupuri namin, Lord, is not bound by our circumstances. We will praise you because you deserve to be praised, Lord God. We will praise you dahil karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat kang purihin. Kaya naman ang dalangin namin ngayong umaga, Lord God, ang buong lugar na to ay mapuno ng pagpupuri sa iyo, mapuno ng praises, Lord God, ng shouts of praises, shouts of victory, Panginoon. At Lord God, ang aming mga papuri ay maging mabangong samyo sa iyong trono, Panginoon. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong harapan. At dalangin namin, Lord God, na ang bawat isa ay makakaranas ng matinding pagkilos mo. Holy Spirit, be free to move in this place. We acknowledge your presence, Holy Spirit, at malaya ka na kumilos sa bawat isa. We are so excited sa gagawin mo, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka. Amen, amen, amen. Sige po. Thank you, Lord. Amen! Hallelujah! Sige po, palakpak para sa ating Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Sige po, sa oras na ito, bakit hindi natin ipakita sa Panginoon kung gaano tayo kasabik sa pagpupuri, kung gaano tayo kasabik sa kanyang pagbabalik. Hallelujah! Ako'y nananabik sa iyong pagbabalik. Lahat ng luha ay mapapawi. Walang sakit o kamatayan, sapagkat ang lungkot ay lilisan na. Nagpupuri, itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, nananabik sa iyong pagbabalik. Hallelujah! Ako'y nananabik sa iyong pagbabalik. Lahat ng luha ay mapapawi. Walang sakit o kamatayan, sapagkat ang lungkot ay lilisan na. Hey, hey! Nagpupuri, itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, nananabik sa iyong pagbabalik.
anong ganap, ikaw ay masilayan. Namamangha sa iyong kalwalhatian, at ng tao ay sa iyo luluhod. Sasabihin, Jesus, ikaw ang Diyos. Nagpupuri, nagpupuri, itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, nagpupuri, nananabik sa iyong pagbabalik. Nagpupuri, 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 itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, nagpupuri, nananabik sa iyong pagbabalik. Hallelujah. Habang papalapit ang araw ng Diyos, ako'y manghihikayat patungo sa iyo, na makatanggap ng biyayang handog, kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Habang papalapit ang araw ng Diyos, ako'y manghihikayat patungo sa iyo, na makatanggap ng biyayang handog, kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Ako'y nananabik, ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Sige po, sabihin natin ito sa Panginoon. Nananabik, nananabik. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Nagpupuri, nagpupuri, itataas ang ngalan mo habang
aming mga labi. Hallelujah. Para sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y
Manalang Panginoon, manalang Panginoon. Alleluia, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka.
parangalan ang pangalan na ating Panginoon. Magsambit po tayo ng mga papuri at pasasalamat sa Kanya sa oras na to. Hallelujah! Damhin lang po natin ang presensya na ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Sige po, patuloy tayong magpuri sa ating Panginoon ngayong umaga. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Karapat-dapat kang sambahin. Karapat-dapat kang purihin. At ngayon sa umaga na to, Panginoon, ang tanging pangalan mo lamang ang gusto naming itanghal sa buhay namin, Lord God. And Lord, right now, maybe this is your word for all of us na may pinagdadaanan, may mga sitwasyon na hindi namin nauunawaan. But then, Lord God, ito yung gusto mong sabihin sa bawat isa. Filipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Ngayong umaga po, maaaring marami tayong mga pinagdadaanan, marami tayong mga problema, maaaring may mga trials and challenges na ikaw at ang Panginoon lang ang nakakaalam. But ang sabi ng Panginoon, magpuri ka at magpasalamat. Ang mga bagay na ito, huwag tayong mabalisa. Ang gawin natin, tayo ay magpasalamat, manalangin ng may pasasalamat sa Kanya. Tayo ay magpuri ng may pasasalamat na ang mga bagay na hinihintay natin ay darating na. Na ang mga bagay na ipinapanalangin natin ay sasagutin niya. At ngayong umaga, gusto lang maranasan ng Panginoon. Gusto niyang maranasan nating lahat yung kapayapaan na hindi natin maunawaan. Yung kapayapaan na kahit na marami tayong pinagdadaanan, masaya pa rin yung puso natin dahil tiwala tayo sa Diyos na meron tayo. Tiwala tayo na ang Diyos ay para sa atin at siya ay may magandang plano para sa ating lahat. Kaya ngayong umaga po, sige, magpuri tayo sa ating Panginoon. Ibigay natin yung best clap offering, yung best worship natin sa Kanya. We will praise God with thanksgiving because He will answer all our prayers. Thank you, Lord, for the peace
that surpasses all understanding. Thank you, Lord, sa joy na tanging sa'yo lamang namin makukuha. Salamat, Panginoon, sa kapahingahan na sa presensya mo lang namin matatagpuan. Purihin ka, purihin ka. Sige po, malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Praise God. Amen. Sige po, bago tayo umupo, kumamay po tayo ng limang katao para iparamdam yung pag-ibig ng ating Panginoon para sa bawat isa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Amen. Thank you, God. Amen. Mabuti po ang Panginoon sa ating lahat at siya po ay karapat-dapat na ating purihin, karapat-dapat na sambahin. Amen po ba? And ngayong umaga po, tayong lahat ay patuloy na magpupuri sa ating Panginoon. And dadako po muna tayo sa ating mga announcement. Amen. So, ngayong umaga po, meron tayong mga gawain. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating life class and School of Leaders 1, 2, and 3. So sa lahat po na ating mga students, may klase po tayo mamaya after the service. And then meron din po tayong Youth Fellowship at 3 p.m. dito po sa The Worship Center. So sa lahat po na ating mga kabataan, mag-invite po tayo, sama-sama tayo para sa ating fellowship mamaya alas 3 ng hapon. At meron din pong Men's Fellowship. Ito po ay dito. Ayan, so The Worship Center din po ang ating mga kalalakihan. Kaya tinatawagan po natin ang mga kalalakihan, ang mga tatay, at may gawain po ang men's mamaya 3 p.m. Amen. Amen. Ayan, excited na sila para sa gawain. Amen. So, para po sa mga gawain natin, Prayer for the Nation this Saturday, July 25, Area 3. So, ito po ay joint prayer meeting sa CMF. So, sa lahat po ng mga Area 3 or sa mga gusto po na sumama, meron pong joint prayer meeting. At ito po ay gaganapin sa God's Vineyard. So, join po tayo sa ating Prayer for the Nation. Tuloy-tuloy pa rin po ang Up for His Presence Soaking Nights. Kung tayo po ay nabibitin pag Sunday, sigurado po pag Wednesday dito, pupunuin po tayo ng ating Panginoon. Ito po ay open para sa lahat. Lagi po natin tandaan, every Wednesday, lahat po tayo ay welcome na dumalo sa atin pong Up for His Presence Soaking Nights. Every Wednesday, 7 p.m. Amen. And then next week po ay July 26. Ito na nga po ang first year po ni Pastora Maricel. So ito po ay ating Pastora Maricel Sanoy Memorial Day. So we will remember and honor Pastora Maricel. So 1 year na po na siya ay umuwi sa ating Panginoon. Tunay po na namimiss natin siya. And this day po ay talagang aalalahanin natin si Pastora Maricel and we will honor her. At sama-sama po tayo. This is a Sunday. So, ang gawain po na to ay 4 p.m. So, open to everyone po. Lahat po tayo ay we hope na maka-attend po sa ating Memorial Day for Pastora Maricel. Amen. So, tuloy-tuloy pa rin po ang simbahay online. Every gising is a blessing. Amen. And ngayon po, simula na ng ating prayer and fasting consecration week. So araw-araw po may
may mga naka-assign tayo na ministry. So ano po yung gagawin ng mga assigned ministry? Tayo po ay magfa-fasting for that day, sama-samang mananalangin para po sa mga prayer concerns natin. And ito po, nasa screen po yung mga assigned. So July 19, ngayon po ito, ang assigned ay JPEG. July 20, Youth. July 21, Women's. July 22, Leaders. July 23, Men's. July 24, Sunday School. And July 25, Music. Please take note po sa mga leaders ng bawat ministry and sa mga members na rin po na tayo po ay may prayer and fasting consecration week. Amen. Amen. Okay na po. So, sa mga nagtatanong po or naghahanap kay Pastor John, patuloy po natin siyang isama sa ating panalangin. Siya po ay napatuloy na nagpapahinga, nagpapalakas para talagang makita na po natin siya tulad ng dati at mas malakas pa sa dati. Amen po ba? So patuloy po natin siyang isama sa ating mga panalangin and talagang ma-restore po yung health ng ating mahal na pastor. At patuloy din po natin isama sa ating mga prayers yung mga kapatid po natin na may sakit, nasa ospital, and talagang nangangailangan po ng ating mga panalangin. So ngayon po tayo bilang magkakapatid dito po sa LFC, ito po natin makikita na talagang tayo ay nagmamahalan sa pamamagitan ng pagsuporta, pag-ibig, and yun nga po, sa pananalangin pa lang malaking bagay na po para sa mga kapatid natin. Amen? And ngayon po, tayo ay magbibigay na. Amen? Sino po ang handa ng magbigay? Amen. Habang hinahanda po natin ang ating mga kaloob, gusto ko lamang pong i-share itong, share ko lang po yung lesson ng cell group for this week. Dahil ang sakto po yung theme, ang title po ng aming cell group lesson ay God is the Provider. Sino pong naniniwala ng ating Panginoon ang ating provider? Amen. So, sabi po dito, may 5 purpose ang Panginoon sa pagpo-provide para sa ating lahat. Iisa-isahin lang po natin ng mabilis. Una po, dahil tayo ay kanyang anak. Sino po ang naniniwalang anak ka ng Panginoon? Amen. Ayan. Kaya po tayo pinagpapala dahil tayo ay kanyang anak. Amen. Pangalawa po, to confirm His covenant. Ayan. Ang Panginoon po ay may pangako sa ating lahat. At iyon po ay makikita natin sa pagmamagitan ng pagpapala niya sa bawat isa. Pangatlo, God provides for us to relieve us from cares of this world. Para daw po tayo ay talagang we will seek God first dahil tayo ay kampante na ang Panginoon ang magpo-provide para sa ating mga pangangailangan. Pangalawa, pang-apat, tayo ay pinagpapala ng Panginoon para tayo ay maging pagpapala rin sa iba. Amen. And lastly, so you can bless the work of the kingdom of God. Tayo po ay, the Lord is providing for us para po ma-bless din natin yung mga gawain ng ating Panginoon. Yung ginagawa po dito sa lupa para mas marami pang maabot na kaluluwa para sa Kanya. So ngayon po yung mga ginagawa nating pagbibigay, ito po ay dahil ang Panginoon ang unang nagpala para sa ating lahat. Amen. So panalangin po natin ang ating mga kaloob. Sige po. Thank you, Lord. Panginoon, salamat sa matinding pagpapala mo para sa bawat isa. Salamat, Lord God, dahil ngayong umaga, sa buhay namin, Panginoon, kami ay may kakayahang magbigay dahil kami ay patuloy mong pinagpapala. At naniniwala kami, Lord God, na ang bawat isa ay hindi magkukulang. Na sa bawat pagbibigay namin, kami ay mas lalong madaragdagan. Na sa bawat pagbibigay namin, Panginoon, kami ay hindi mababawasan, hindi magkukulang yung mga resources namin, kundi Lord God, mas lalo mo pang bubuksan yung kalangitan para pagpalain ang bawat isa. Kaya naman salamat Panginoon, ito pong aming pagbibigay ay isang paraan ng aming pagsamba at pagpapuri sa iyo. Salamat Lord God, in Jesus' name we pray. Amen. Let's give po. Thank you Lord. Let's go. And unclean
sin was stained on me, and shame was running deep. But love was spilled on Calvary. Oh, hallelujah, I'm clean. And God, how can it be? I'm ransomed and redeemed, and standing in your victory. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water. Amen! God is good! And ngayong umaga po ay tuloy-tuloy na tayo. Handa na po ba tayong makinig ng salita ng ating Panginoon ngayong umaga? Amen. Kaya naman, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo and let us honor and welcome the woman of God na gagamitin po ng Panginoon ngayong umaga. Palakpakan po natin sa ating Panginoon, Pastora Sena Cortez. Thank you, Lord. It's not what I have done, but what you've done for me. Laid it all upon that tree. Oh, hallelujah, I'm clean. Your love has overcome, and your mercy is supreme. I'm dancing in your victory. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. All because of you. Sing it again, I've been washed in Hello. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Praise God sa umagang ito. Nabigyan po tayo ng pagkakataon para makapagsalita. At salamat po sa Panginoon sa mensaheng ipinagkaloob niya. Sabi nga po ay overcoming trials sa ating buhay. Sa malapit ng pagdating ng ating Panginoon, hallelujah, magtuturo tayo ng mga bagay kung paano tayo makakapagtiis sa end times na ito para mapagtagumpay natin yung mga challenges natin sa buhay. Persevere through end times challenges. Ito po yung ating team. Hallelujah. Kaya po yung napili ko pong topic ngayong umaga, share ko po sa inyo. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayon, The Lord is my life and my salvation. Di po ba? Psalm 27:1 yun. The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? So, teksto po natin yon yung Psalm 27:10. Even if my father and mother abandon me, the Lord will hold me close. Sabi po ng NLT. When my father and my mother forsake me, then the Lord will take care of me. Ayun, sa Tagalog po, sabi po roon, awit 27 Gs, itakwil man ako ng aking ama at ina, si Yahweh ay sa akin ay mag-aaruga. Sabi ng Isaiah 49:15, can a woman forget her nursing child and have not compassion on the son of her womb? Ayun. Ang isang ina nga ba ay makakalimutan ba niya ang kanyang anak na pinasuso? At di ba siya mahahabag sa kanyang anak na nanggaling sa kanya? Sabi ng Psalm 103:13, as a father pities his children,
So the Lord pities those who fear Him. Kung paano ang isang ama ay kinahabagan ng kanyang mga anak, gayon din ang Panginoon, kinahabagan niya ang may mga takot sa Kanya. Sabi ng Malakay 3:17, "They shall be mine, says the Lord of hosts, on the day that I make them my jewels, and spare them as a man spares his own son who serves him." Kung paano daw po, sabi ng Panginoon, sila ay magiging akin. Sila ay magiging akin kung paano ang Diyos ng mga hukbo. Ginagawa niyang mga kayamanan, jewels, ang kanyang mga anak. Hindi kaya niya ililigtas ang sa kanya ang mga anak na naglilingkod sa kanya. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, sinasamba ka namin sa umagang ito. Pinupuri at pinasasalamatan dahil ikaw ang Diyos na sa amin naglikha at nagbigay ng buhay. Salamat po na ikaw ang aming buhay, ang aming kaligtasan, at ikaw ang aming dapat katakutan. Dahil ikaw ang unang nagmahal sa amin. Alam namin, Panginoon, karapat-dapat ka rin naming mahalin at karapat-dapat din naming ingatan ng iyong pag-ibig. Pinupuri ka namin sa umagang ito at nawa po, patuloy ang dalangin namin ang tagumpay na nasa iyo ay makamit namin. Habang kami ay nasa mundong ito, bigyan mo kami ng tagumpay sa lahat ng mga pagsubok, O Diyos. At lahat po ng mga nasa online, dalangin ko na sila po ay nasa pagsubok sa mga banig ng karamdaman. Patuloy hipuin po ang kanilang lupang katawan at patuloy na bigyan ito ng buhay, ng kalakas at kagalingan, Panginoon. Una na po si Pastor John. Hallelujah. Patuloy na kalakasang nagmumula sa iyo. Kagalingan. At si Pastora Cynthia Despues, patuloy na kagalingan, dumaloy sa kanyang lupang katawan. Si Pastor Sidro de los Reyes, patuloy, palakasin mo siya spiritually, physically, emotionally, Panginoon. Financially, Panginoon. Ikaw mag-provide lahat ng kanilang pangangailangan at maging yung aming mga members na mga may sakit. Panginoon, kagalingan, nagmumula sa iyo, bigay mo kay Nanay Landa, na patuloy, bigay mo sa kanila niya ang normal na paglakad. At gayon din, Panginoon, hallelujah, si Nanay Tita, patuloy bigyan mo siya ng kalakasan upang siya ay makatindig at makalakad na muli. Panginoon, gumawa ka po ng himala sa kanilang buhay. Kung paano naghimala ka sa iyong lingkod, sa iyong mga lingkod na ginagamit at minamahal, maghimala ka rin po sa kanila upang ikaw ay mabigyan ng kalwalhatian sa buhay ng bawat isa. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen! 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 O Lord, sa iyo po lahat ang kapurihan. Meron na. Meron na. Oh, sige, sige. Ayan. Nagdadalawa kasi. Thank you, Lord. Ayan. Sabi po ng hallelujah. Sabi po, nilista ko po rito sa sa Malakay 3:17 sa Tagalog po. Magiging akin sila, sabi ng makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako ay kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila at tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kaniya. Ayan, napili ko po yung verse na ito dahil gusto ko po, ang bawat isa na nakakakilala sa Panginoon ay tunay na magbigay ng buhay at paglilingkod sa ating Panginoon. Alam niyo po, sa buhay ko, ang paglilingkod po ang nagiging kalakasan ko sa Panginoon at nagiging kasiyahan ko sa aking buhay. Buhay ko na po ang maglingkod sa ating Panginoon. At dahil nga po tayo ay mga anak ng Diyos, makinig po tayong lahat, ano? Dahil po tayo ay mga anak ng Diyos, tayo po ay tinangi niya. Tinangi niya bilang ating kayamanan.
Kaya bilang kayamanan natin, kailangan po, hallelujah, kung paano tayo minamahal ng Diyos, ganon din mahalin po natin ang Diyos. Hallelujah. Hindi man natin mapantayan ang pagmamahal ng Diyos, sa paglilingkod man lang sa Kanya, pagbibigay ng lugod sa Kanya, tayo po ay magbigay kaluwalhatian sa ating Diyos. Iniisip ko po, paano mangyayari ito? Ang sabi po ng Roma 11:29, sapagkat hindi nagbabago ng isipan Diyos tungkol sa kanyang mga kalaob at pagtawag. Sino po ba rito ang tinawag ng Diyos? Pag kayo po ay tinawag ng Diyos, hindi po nagbabago yon. Nandiyan pa rin po pagkakatawag niya. Kahit nasabihin yung, Panginoon, wag ako. Sa buhay ko nga po, si Pastor Amante, pinipilit ko tawagin lang ng Diyos, pero tinatawag din po ako eh. Siguro magtataka, bakit magkapatid yun? Pastor, pero kasi po, ikinatwiran ko sa Diyos, si Pastor Amante na lang tawagin mo, wag na po ako dahil babae ko. So, ganun din po. Ang nangyari, nanlungkot po ako, para akong nawala ng buhay, at doon ko po naranasan na ang paglilingkod pala sa Diyos ang nagbibigay ng buhay at kalakasan. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. At alam niyo po ba na natutuwa ako kapag nakikita ko na marami po nagpapadisciple. Marami po nasa SOL, nandoon po sa Soul 1, Soul 2, Soul 3. Talaga sabi ko, marami nagpapagamit sa Panginoon. Marami rin ang mga taong matuturuan, maigdi-disciple at tatatag, lalakas sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Sabi nga po ng Luke 11:11, if a son asks for bread from any father among you, will he give him a stone? Kung ang anak daw ba ay humingi ng tinapay, bibigyan ba ng kanyang ama ng bato? Siyempre, hindi po. Or if he asks for fish, will he give him serpent instead of fish? Kung humingi po ng isda ang iyong anak, bibigyan ba ninyo ng ahas? Siyempre, hindi. Bibigyan ninyo siya ng kailangan niya ng fish. Sabi nga ni Sister May kanina, huwag kayong mabalisa. Dulog niyo sa Panginoon lahat ng kabilisan niyo. Gustong ipanalangin at ipagkakaloob niya at ang kapayapaan ay sa inyo at yung matagal niyo nang hinihintay na hinihingi sa Diyos ay ipagkakaloob niya. Amen. Nananampalataya po ba kayo roon? Amen. Manampalataya kayo at yun po ay darating. Kung ang isang ama na mahina, kung ang isang ama na kulang sa kapangyarihan, kung ang isang ama na makasalanan ay nagbibigay ng nais ng kanyang mga anak, gaano pa kaya ang ating Diyos na nasa langit ang hindi magkalaob nito? Purihin po ang Panginoon. Sabi ng Lucas 11:12, or if he asks for an egg, will he offer him a scorpion? Kung ang anak ay humingi sa kanyang ama ng itlog, bibigyan ba niya ng scorpion ito? Siyempre hindi. Sabi sa Luke 11:13, if you then being evil will know how to give gifts to your children, how much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Ngayon po, kung naas natin ang kapangyarihan ng Holy Spirit, ipagkakaloob po sa inyo yun ng Diyos. Ang sabi nga po roon, hallelujah, sa James 1:17, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation of shadow of turning. Kasi iniisip ko po, paano makakapaglingkod ang mga tao sa Diyos? Minsan nga yung mga tao na puspos na, pag naisip nila na sila ay magpipreach, naku, ayoko na magpagamit sa Panginoon dahil pag magpipreach ako. Hindi po pwede yun. Pag kayo tinatawag ng Panginoon,
wala kayong tatanggihan. Amen. Dahil hindi nagbabago ang pagkakatawag ng Diyos sa inyo. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Alam niyo po, pagka meron tayong hinihingi sa Diyos at ito'y dumating, minsan nga po hinihingi natin sa Diyos. Minsan nga nakalimutan na natin ipag-pray pero nandoon pa rin na binibigay ni Lord Kasi alam ni Lord na yun kailangan mo binibigay sa iyo dahil hiningi mo na yun Kaya kahit hindi mo ulitin, ibibigay pa rin ng Diyos. Halimbawa nga po, pagka ako nanalangin na, tapos pagod na ako manalangin, marami na ako naipanalangin. Tapos hindi ko naipanalangin yung suguin niya yung mga anghel niya para sa gabi ako'y bantayan, lukuban niya ako ng banal niyang dugo. Pagising ko sa umaga, mapayapa pa rin ako. Amen? Kasi lagi kong prayer sa Kanya yun Palagi na rin na andoroon ang kapahingahan ay pinagkakalob ng Panginoon. Hallelujah. Ang Holy Spirit lang po ang nakakapagbigay nito. Ng magagandang bagay na nangyayari sa ating buhay. Minsan po, yung isang kainahan, nag-share po siya, nasa simbahay kami. Yung anak ko nga nasa trabaho, wala akong, yung cellphone ko, nakalimutan ko, pero ulan ng ulan, paano ko siya makukontak? Hindi nga po niya nakontak, pero pumunta siya sa lugar na yun kung saan siya nag-aabang. Na dumating yung anak niya, at may dumating din tricycle. Alam niyo po, talagang ipinagkaloob po dahil may nag-pray po sa kanya na ingatan siya at ang kanyang pamilya. Na talagang subaybayan sila sa kanilang paglakad. So, ang ibig ko lang po sabihin na lahat ng pinapanalangin natin, pag may nangyaring maganda sa buhay natin, yun ay tugon ng Diyos nating Ama. Amen po ba? Tugon po yun. Amen. Kahit na hindi tayo nagsisikap gumawa nito, pero andoroon pa rin ang pag-iingat ng ating Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Nung minsan nga po, ewan ko po kung anong damdamin ni Sister Alice. No? Minsan nagpunta ako sa house church Bigla po ako umalis. Si Pastor Boyet pala nag-alala sa akin, ano kaya nangyari? At nawala si Pastora kaagad. Kasi po ako na tinatawag ng kalikasan, tapos naalala ko, inom ako ng mga gamot. So, umuwi agad ako. Pero nagpapasalamat ako kay Lord, nung pagdating ko doon, talagang umabot ako sa CR. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Umabot ako sa CR. Sabi ni Pastor Boyet, Pastora, ba't ka ba nawala? Ganun ka ako. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, ganun po, ang Diyos po ay talagang kumikilos sa ating buhay. Ngayon, pag-usapan naman natin, how to overcome trials. Sabi dito, how to overcome trials by the power of God through His Word. Siyempre, dahil sa kanyang mga salita, tayo ay pinagtatagumpay ng Panginoon. Sabi sa Psalm 27:10, when my father and mother forsake me, then the Lord will take care of me. Napakahirap po ng mawala ng magulang. Alam niyo po, naranasan ko po ito. Nung unang mawala ang nanay ko, matagal na po, 1970 yata, ganun. Tapos yung father ko, 1990, na mahigit. Alam niyo po, tuwing dadaan ako sa ospital, ako saan siya namatay, parang kinukurot yung puso ko. Ang hirap-hirap, talagang naranasan ko, kinukurot yung puso ko. Lalo naman yung tatay ko nung namatay. Talagang umaalis po kami ng bahay, nag-aaliw kami. Lahat ng magkakapatid, namamasyal kami, nag-aaliw kami. Hindi na malimutan, wala na kaming tatay. Pero nung nabasa ko po yung salita na ito, when my father and mother forsake me, then the Lord will take care of me. Talaga pong nabuhayan ako ng loob. Sabi,
kahit wala na yung mga magulang, ang Diyos pa rin ang mag-aalaga sa iyo. At naranasan ko po yun. Inalagaan ako ng Panginoon. Kahit na po pag ako ay bagong gising, hindi agad ako makabangon. So nag-exercise ako ng kamay at paa. Hanggang sa mamaya-maya, ihina ako. Hallelujah. Pero nandoon, Panginoon, nakayan mo ako. Inaakay po ako ng Panginoon. Minsan naalala ko, paano kaya Panginoon pag mahina na ako, pag nagkasakit ako? Bahala na, hindi ko iisipin yan. Basta ang iisipin ko, kasama ko, Panginoon. Kasi kung iisipin ko po yung hinaharap, magkakaroon ako na anxiety. Pero kung iisipin ko, nakasama ko ang Panginoon, hindi po ako mag-worry. Praise God. Salamat sa Panginoon. Yung mga pangako niya, pinangahawakan po natin. Alam niyo po na meron pong ibang mga magulang na napipilitan po na iwanan ng kanilang mga anak. Halimbawa po, may anak na sila. Ngayon, yung napangasawa nila, talagang, hindi po kayang buhayin yung anak nila. Hindi kaya maghanap buhay. Kaya po, iniiwanan ng ina. Ngayon naman po, ang ina, nag-aasawa ng iba. Nangyayari, yung mga anak, masama ang loob at sinabi, sinira ng kanilang mga magulang ang kanilang kinabukasan. Minsan po, naghinagpis po ang puso ko pag sa simbahay po narinig ko yung ganitong mga problema. Bakit pa pati ako'y nadadamay doon? Wala naman ako mga anak. Kasi ang isang mga magulang hindi pwedeng hindi magmalasakit sa kanyang mga anak. Dahil durog na durog ang puso ng nanay na yun. Puro siya sinisisi, kahit binibigyan niya ng pera, pampaaral, kahit na tinataguyod siya ng kanyang mga magulang, ng mga lola niya, hindi pa rin nakikita. Ang nakikita nila, binigyan siya ng kalungkutan, ng kahapisan, ng buhay na napariwara ng kanyang magulang. So, tayo po bilang anak ng Diyos, tayong lahat ay nagkakasala. Minsan po, pag nakarinig tayo ng ganong kwento, huwag tayo agad maghusga. Kundi isipin natin, talagang share natin sila sa Panginoon. Dalhin natin sila sa presensya ng Panginoon. Sabi nga, yung patotoo nga nung ina na yun, alam mo, kaya nakilala ka namin para madala sa Panginoon yung aming mga dinadalang mga kabigatan. Yung pong sinasabi yung si Arian, yung manugang ko, yung po kami nagagawain. Kaya ako nilapit kay Arian, yung manugang ko, sabi niya, ay dahil gusto niya na makilala ko, Panginoon. Dahil gusto niya na ang kabigatan ko ay maibigay ko sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Napakaganda pong mga balita yung mga ganon na kahit pala hindi pumupunta rito sa church yung mga taong yun, pero talagang lumalapit sila sa Panginoon. So sabi roon sa awit 27 Gs, itakwil man ako ng aking ama at ina, si Yahweh ang sa akin ay mag-aaruga. Sabi ng nanay ko, tatay ko, nung ako ay maputulan ng paa, mabuti pa eka kung makakabuhayan ka namin. Pero kung hindi ka namin makabuhayan, sino mag-aalaga sa'yo? Sabing ganoon. Wala pa sa isip ko yung bata pa ako, 14 years old. Pero salamat sa Panginoon, nakakilala ko. Nang makakilala po ako, 31 years old na ako. Nagalit ako sa mundo. Lahat ng mga nakikita ko, tinatapon ko, miski bigas, miski palay. Nagbabarumbado ko, nag-i-spoiled ako. Bakit? Nangyari kasi, bakit nawala yung pa ako? Pero ngayon, tanggap na tanggap ko na. Dahil ako ay anak ng Panginoon. Dahil ako ay inaalagaan ng Panginoon. Dahil ako ay mahal ng Panginoon. Niingatan ng Panginoon. Tanggap na tanggap ko na. Kung bakit nangyari sa akin yun. Dahil para ang Diyos ay makita at maluwalhati sa aking buhay. Purihin ang Panginoon. Amen.
God is the Father of fatherless. Hallelujah. Ang Diyos din, ang asawa na walang asawa, katulad ko. Amen. Sino magsasabi na masaya kami ni Teacher Merly? Hallelujah. Wala kaming asawa, pero masaya kami sa Panginoon. Dahil ang Diyos ang aming husband. Ang lagi naming kasama. Purihin ang Diyos. Kahit sa pagtulog, nakikita ko, nakangiti ang Panginoon pagka ako ay nakakatulog ng mahimbing. Nakikita ko, nakangiti siya. How much more, kaya na nakalimutan ko lang na tawagan ng mga anghel, how much more na hindi niya ipadala, kung siya, nandoon. Binabantayan ako sa pagtulog. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Sabi ng John 14:16-17. And I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. Sino yung helper na yon? Yung ating pong katulong para paagaanin ang lahat ng ating dalahin, yan po ay ang Holy Spirit. Sabi ng verse 17, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither saw Him or knows Him. But you know Him, for He dwells with you, and He will be in you. Yung mga tao, hindi nila mapaniwalaan na Espiritu, dahil yun ay katotohanan. Hindi nila alam, hindi nila nakikita, pero tayo, kilala natin, alam natin, dahil iyon ay nananahan sa atin. Amen. Iyon ay kumikilos sa atin. Hallelujah. Iyon ay gumagawa sa atin. Amen. Sister Oye, makakagawa ka ng mensahe dahil ang Holy Spirit magtuturo sa iyo. Amen. Huwag mo sasabihin, ayoko na sa OL3 dahil ayoko ng preaching. Hallelujah. Kung ngayon lang, ang dami mo nang alam na verse Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, luwalhatiin natin ang Diyos sa ating buhay. Siya ang gagawa. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya hindi nakikita, hindi nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya, sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Mananatili ang Holy Spirit sa atin. So, yung number 1 natin ay His Word, His Holy Spirit. Kaya tayo magtatagumpay. Number 3, your faith. Yung pananampalataya natin. Ito ang ipagtatagumpay natin sa pagsubok. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, ang pananampalataya po, ito po yung katibayan ng mga bagay na hinihintay natin kahit hindi pa natin nakikita. Tinatanggap na natin yon. Amen. So, iba na po pagka tayo nag-e-expect. Kasi pag nag-expect ka, tiyak na may darating sa'yo. Naalala ko, minsan nanonood ako ng isang palabas sa TV. Sabi, ano ba yon yung deal or no deal? Sabi nung isa sumali, I'm not expecting anything. Hindi nga siya nag-expect. Pero ano nangyari? Mabuti pa nga ang Panginoon dahil nanalo siya ng piso. Nanalo siya ng piso kahit hindi siya nag-expect. Pero kapag tayo nag-expect sa Panginoon, tiyak na yung inaasahan natin, ibibigay ni Lord dahil si Lord ay nagke-care sa atin. Siya nagmamahal, siya ang nagkakaloob. Lahat ng ating mga pangangailangan. Minsan nga, kahit gusto lang natin Minsan tayo masyadong spoiled kay Lord. Sa akin nga, naaalala ko, parang spoiled ako kay Lord. Sinabi ko lang, ganun gusto kong kainin Ayun, binigay nga niya. Hallelujah. Sabi nung kapatid ko, hindi lahat naman ang kinakain makakabuti sa'yo. Ngayon nga, yun, magkaka-eskwela kami lang, pastor doon, tumaas sugar namin. Magkakaklase kami. Tumaas ang sugar, pero inaasahan ko si Lord, pagagaling kami.
Hallelujah. Yun ang expectation ko. Kaya sabi ng Hebrew 11:6, but without faith, it is impossible to please God. For he who comes to God must believe that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran, sapagkat ang sumasampalataya at lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang ang Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Paano ka nga bibigyan ng Panginoon? No? Humingi ka ng pagkain. Hiningi mo pagkain, binigay ng Panginoon. Tapos sasabihin mo, wala akong ganang kumain. Pinasalamatan mo si Lord sa pagkain na yun. Tapos mamaya hindi ka wala akong ganang kumain. Pag pinasalamatan mo si Lord sa pagkain, kainin mo yung pagkain na ibinigay niya. Lalo na sa amin, nakakatawa mga kinakain namin prutas ngayon matatabang. Yung peras, walang lasa. Bili kami yung makulay, yung dragon fruit. Walang lasa. Ano ba to? Kakain akong dragon fruit natikman ko yung puti. Ala ba kayang puti? Yung puti mas masarap. Kasi yung kabiyak, matabang. Yung kabiyak, matamis. Ano ba? Purihin ng Panginoon. Kinain din. Dahil binigay ng Panginoon Praise God. Hallelujah. So, kain kami kahit na hindi masarap. Kahit binigay ng Panginoon, baka yung magbibigay ng kagalingan sa amin. So, kailangan mayroon tayong expectation. Hinihingi natin ng kagalingan, kaya, ayun, bibigay sa atin ng kagalingan, wag lang tayong mag-alinlangan. Sabi roon, number 3, God's presence in your life. Ito isang sandata rin natin. God is working through us, through His presence in our lives. John 15:7, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done to you. Kung ikaw ay mananatili sa akin at ang aking mga salita ay mananatili sa iyo, hingin mo ang iyong maibigan at ito ipagkakaloob sa iyo. Ito ang most wonder na salita ng Diyos, Sister Oye. Hindi pa man ako marunong ng salita ng Diyos, sinabi na ni Lord sa akin, if you ask anything in my name, I will give it to you. Sabi, hindi ko pa alam salita ng Diyos. Sabi ko kay Banji, meron magganon sa salita ng Diyos. Hindi, pero conditional yun, sabi niya. Kung mananatili ka. Kung ipamumuhay mo ang salita ng Diyos. Siya ay mananatili sa iyo. Sabi niya ganon. So, manatili tayo sa salita ng Diyos para ang Diyos ay manatili sa atin. Sasamahan ka niya saan ka man magpunta. Naalala ko nung wake nung pinsan ko sa San Jose. Pumunta ako naalala namin yung pag-ihihi, ilang oras yung 3 oras mahigit. Alam niyo ba na pagdating namin doon sa San Jose, malapit na, isang na lang. Nakakita kami ng CR, nakaihi kami. Walang hindi talaga pinapapangyari si Lord Talagang kahit na ganong kalayo ang pupuntahan mo, basta't pinag-pray mo kay Lord na nampalataya ka, gagawin yun ni Lord. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So, androon, mag-expect tayo kung mayroon tayong pinapanalangin kay Lord. At God's presence, manatili tayo. Sabi nga sa John 15, 1-5, pakibasa nga Sister Oye, na ikaw naman. John 15, 1-5. Ang Diyos na Ama natin ang siyang tagapangalaga. Sige. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapangalaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na
kayo sa pamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sakang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo nananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga saka. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo itiwalay sa akin. Without God, we can do nothing. So kapag humiwalay po tayo sa Diyos, hindi tayo mamumunga. Mamamatay po tayo. At tayo raw po ay nilinis na, pinrunes na, para maging sagana ang bunga. Tanong ko naman, nag-share po ba tayo ng salita ng Diyos para tayo mamunga? Hallelujah. Nagpapagamit po ba tayo sa Panginoon? Umiibig po ba tayo sa ating kapwa para tayo ay mamunga ng pag-ibig, makita ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Hallelujah. Purihin ang Diyos. So, God's presence in our life. Kung wala ang Diyos sa buhay natin, hindi tayo magbubunga. Hallelujah. Number 5 po, the power of Jesus' name. Sabi ng John 14:13-14. Gamitin natin ang kanyang ang pangalan ni Jesus para tayo magtagumpay. And whatever you ask in my name that I will do, that the Father may be glorified in the Son. Sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, humingi tayo sa Diyos at ito'y pagkakaloob para ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus ay maitaas. If you ask anything in my name, I will do it. So, yun po yung na-receive pong word. Nung hindi ko pa alam ang salita ng Diyos, hindi ko pa nababasa ang Biblia. Sa pangalan ni Jesus, ipagkakaloob niya ang ating mga hinihingi. Yes, tanong ko po, may hiningi na ba kayo sa pangalan ni Jesus? Humingi kayo para maranasan ninyo ang saganang pag-ibig ng Diyos. Mr. Lucy, praise God. Hallelujah. Si Mega, lagi kong kasama yan sa simbahay. Praise God. Hallelujah. At sabi rito sa number 6, keeping His word. Tayo ay makakapanagumpay kung ang salita niya ay tinatago natin sa ating buhay. Iniingatan. Sabi ron sa Psalm 119:11, your word have I hidden in my heart that I might not sin against you. Sabi ni Haring David, ang salita mo, tinatago ko sa aking puso para ako'y huwag magkasala laban sa iyo. Tayo po ba meron nakatagong salita ng Diyos sa puso natin? Yung nakatago natin na pag may gagawin tayong masama, naisip natin, ay, sabi ng salita ng Diyos, masama yun, di ko yung gagawin. Dapat meron po tayong ganoon. Kinikip na salita ng Diyos sa puso natin para makaiwas tayo sa kasalanan. Ang sabi ng Panginoon, hallelujah, na be holy for I am holy. Ang Panginoon na nasa iyo ay banal, kaya magpakabanal ka, maging sa salita, sa gawa, sa pag-iisip. Magpakabanal ka. Kaya kailangan salita ng Diyos, nakatago, may alam kang salita ng Diyos. At kapag pinagbabulay-bulayan mo ang salita ng Diyos, nakikita mo sarili mo kung yung salita ng Diyos ba na yun pinamumuhay mo? O yung salita ba na yun lihis sa pamumuhay mo? Hallelujah. Iyon ang ating pag-ingatan. Ang sabi ng Psalm 119:105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Salita mo'y tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Wow! Hallelujah! Kaya pala tayo hindi natutumba. Kaya pala tayo hindi natitisod. Ay dahil naliliwanagan tayo ng salita ng Diyos.
Kahit ang mga tao at mga leader dito hindi pa perpekto. Ang Diyos naman nakikita natin ang perpekto. Amen. Ang salita ng Diyos ang perpekto. Kaya hindi tayo kailangang tumingin sa mga imperpekto, kundi sa salita ng Diyos tayo titingin para tayo ay laging naliliwanagan ng Diyos sa ating mga daan, sa ating mga buhay. Purihin ang Panginoon. At sabi ng number 7, obeying His commandment. Ito ang pinakamahalaga. Mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok dahil sinusunod natin ang salita ng Diyos. Sabi ng Psalm 99, how can a young man keep his way pure? By living according to your word. Paano ba ang mga tao, hallelujah, ay mananatiling malinis sa pamamagitan ng paglakad ayon sa kanyang salita? Sabi roon, how can a young man cleanse his way? By taking heed according to your word. Sabi, paano mapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan? Sabi ng mga estudyante sa CCCA, yung isang apo ko, 5 years old, may kabisado na sabi niya, train up a child on the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ayun, dapat daw ay talagang sanayin natin ang mga bata sumunod sa salita ng Diyos dahil paglaki niya, hindi na niya ito iiwanan. Minsan nga natutuwa ako sa simbahay ang nagkakabisa, ang may alam na salita ng Diyos, mga bata, hindi mga nanay. Mga bata ang nagbibigay ng verse. Hallelujah. Praise God. Yung mga ina naman naririnig, nakakapagkabisa din sila. Purihin ang Panginoon. So, praise God. Hallelujah. Sabi roon, at paano natin mapapatunayan na tayo nagmamahal sa Diyos? Sabi ng John 14:15, if you love me, obey my commandments. So, purihin ang Panginoon. Kung mahal natin ang Panginoon, gusto nating malugod ang Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Sundin natin yung 7 lang na ibinigay ko yun dahil baka hindi ko na matagalan ng pagtayo How to overcome trials. The power of God through His Word, through His Holy Spirit, through faith, through God's presence, to the power of His name, by keeping His Word, by obeying His commandments. Hallelujah. So, mapapagtagumpayan po natin yung pong mga bagay na iyon kapag tayo ay tunay na, hallelujah, nananatili sa Panginoon, nananampalataya, nag-i-expect, at naroon sinusunod ang kanyang mga salita. Yung presensya ni Lord sumasama sa atin, hallelujah, na meron tayong tinatagong mga salita ng Diyos. Yung yun po yung power natin, salita ng Diyos. Holy Spirit, pinangungunahan tayo ng banal na Espiritu. Kaya kinuha ko yung Holy Spirit kasi yung iba nahihirapang maglingkod sa Diyos pag wala Holy Spirit. Ito yung ating helper, yung Holy Spirit. At kahuli-hulihan nga po, yung pagsunod sa ating Panginoon. Sabi ko nga, kung tayo nasa pagsubok, mapapagtagumpayan natin yung mga pagsubok natin kapag ang Diyos ay kasama natin. Walang hindi tutugunin ng Diyos. Sabi nga ng mga awit 73 verse 26. Though my heart and my strength may fail, but the Lord is my strength and my portion forever. Kahit ang aking lakas ay maglaho, kahit ang puso ko'y manghina, pero ang Diyos nandiyan na aking kalakasan.
Andyan ang Diyos na laging sumasa akin. For He is my portion forever. Dahil siya ay aking ama at ako ay kanyang anak. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Hallelujah. Praise God. Ngayon po, bakit hindi po tayo kumuha ng mga pare-pareha, dala-dalawa? Pag-pray po ninyo kung ano nararanasan nila. At para po maranasan nila ang tagumpay sa pamamagitan po ng mga salita na akibigay. Hallelujah. Mapapagtagumpayan nila at tutugunan ng Diyos yung ating mga panalangin. Sige po. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Sige po. Yes. Nanalangin na ba kayo sa pangalan ni Jesus? Ngayon ang pagkakataon niyong manalangin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Yung mag-asawa, pwede po mag-asawa. Manalangin. Kung gusto niyo mayroong tugunin sa panalangin ninyo, ang Diyos. Sige po, tayo lahat po ay tumayo. Kung tapos na po tayo manalangin, tayo po ay umawit ng pagpupuri, tagumpay sa ating Panginoon. Praise you, Lord. Thank you, Lord.
Hello. Purihin ka, Panginoon. We just bless your holy name. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Panginoon, nagpapasalamat po kami for the reminder of your word. Kagaya nga sa umagang ito, ang topic namin, yung pinaka-key verse na aking narinig, Lord. Sabi lang Psalm 27 verse 1, The Lord is my salvation. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I not be afraid? Kaya sa amin pong topic sa buwan pong ito, overcoming trials. Of course, we are not exempted. Wala pong exempted sa mga pagsubok na darating. It's but natural. Sigurado pong kami nabubuhay sa mundong ito, sigurado pong may darating na mga pagsubok. Sabi ng Bible, in this world you shall have tribulation. In this world you will have trials. At ang sabi po ng 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na dumating sa atin na hindi dinanas ng lahat ng tao. Lahat po tayo, ano man ang kalalagayan natin sa buhay. Sigurado ko po, magdadanas tayo ng mga pagsubok. Kuminsan po matitindi pa. Pero ang isang maganda sa Diyos, God is faithful. Tapat po ang Diyos. Siya ang ating maaasahan. Siya ang ating pananampalataya sa Kanya ang magsisilbing daan para tayo po ay magtagumpay sa mga pagsubok na yan. God is faithful. He will not allow us to be tempted beyond what we are able. And with the temptation, He will make a way of escape that we may be able to overcome it. Tapat ang Diyos, hindi niya hahayaan na tayo subukin nang higit sa ating makakaya at pagdating ng mga pagsubok, siya naman mismo ang gagawa ng kaparaanan para magpagtagumpay natin to. Tandaan natin, maraming pagsubok na darating. Pero tandaan natin, nandiyan ang Panginoon. Sabi nung pinag-aralan natin kanina, Psalm 27 verse 10, iwanan man ako ng aking magulang, may Diyos pa ako na maaasahan. Sabi ng Bible, cast all your cares upon Him, for He cares for us. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating kabalisahan sapagkat Siya ang tunay na nagmamahal, nagmamalasakit sa atin. Kaya kanina po, meron tayong mga prayer partners, nagpray tayo, inilagak natin ang ating kabalisahan, ibinulong natin sa Diyos yung atin pong mga problema o suliranin sa buhay. Pero alam natin sa pamamagitan ng ating Panginoon, lahat na ito mapapagtagumpayan po natin. Kaya sa oras na ito, yung mga kapatiran namin na nagdaranas po ng sakit at karamdaman, we are praying for them, Lord. Lalo yung mga pastors namin na nabanggit kanina. Lord, kami po ay mga anak mo, anak kami ng Diyos. Our bodies have been redeemed by the blood of the Lord Jesus Christ. And by His stripes we are healed. So every sickness, disease, and infirmities have no right to stay in our bodies. Sapagkat ang katawang ito, tinubos na ng banal na dugo ng Panginoon. At dahil sa mga latay niya, kami nagsigaling. Kaya lahat ng uri ng sickness, disease, infirmities that we are experiencing in our bodies, we command you to go. In the name of Jesus, lahat ng sakit at karamdaman, lumaya sa aming katawan sa pangalan mo, Panginoong Jesus. And we claim healing in Jesus' name. Kaya Lord, sa oras din pong ito, we are praying for Brother Claro, who is in the hospital right now, Lord. I pray for your healing touch to be upon him, Lord. Lord, you're not limited by distance. Kaya sa oras na ito, ipatong mo mapagpala mong kamay at padaluyin ng kagalingan mula ulang hanggang talampakan sa kanyang pangangatawan. I pray for him at ikaw po mag-provide sa lahat ng pangangailangan. Lahat po ng mga kapatiran na may sakit karamdaman, bahala ka po. Let your protection, provision, guidance, and direction to be upon us, Lord. Yung mga lihim na isinasamo namin sa iyo, yung mga confidential desire ng aming puso, Lord, katagpuin mo po. At sapagkat alam namin, ikaw ay Diyos na tumutugon sa aming panalangin. Kaya salamat po sa iyo. Salamat po. Pwede bang itaas natin ang ating kamay sa benediction, sa benediction. Nawa ang mayamang biyaya at pagpapala ng Diyos ay sumabawat isa sa atin. Lord, let your shalom blessing and divine protection flow, and let your grace continue to abound in us.
And let your presence, let your favor, let your mercy, let your love and grace dwell in us, Lord. Kaya maraming salamat po. Nawa ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng Diyos Anak, at ang pagsaba ng Banal na Espiritu ay sumama sa atin ngayon magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu, pagpalain tayo ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless everybody. Pagpalain tayo at tumayo ng mapayapa.